Ang kwentong ito ay pinadala ni Dante. Taong 1969 sa isang liblib na baryo sa Kabakan, Cotabato, may isang binatang kargador sa palengke na kilala sa kanyang lakas, kabaitan at sipag. Siya si Joel, 25 anyos. Isa siyang ulirang anak at kapatid. Araw-araw siyang gumigising ng maaga para magtrabaho sa palengke at buhatin ang mabibigat na paninda ni Aling Dory at Mang Ernesto. Kinikilala siya sa palengke bilang Joel na matibay. Kasama niyang naninirahan sa kanilang maliit na bahay na pawid ang kanyang inang si Mika, isang may edad ng babae na hirap nang maglakad dahil sa rayuma. Nasa kanya rin ang responsibilidad na pag-aralin at pakainin ang kanyang mga kapatid na sina Rodolfo, 16 na taong gulang, at Pamela, 14 na taong gulang. "Ay, si Kuya Joel kaya may pahinga pa?" tanong ni Pamela habang inaayos ang bag papasok sa paaralan. Wala na siguro. Alas 3 pa lang na madaling araw, umaalis na siya," sagot ng nanay niya habang iniaabot ang baon ng dalawa. Mula sa palengke hanggang bahay, si Joel ang nagsisilbing haligi ng pamilya. Kahit pagod na, hindi siya umiimik. Nakangiti pa rin siya tuwing umuuwi dala ang pagkaing ulam o kaunting pasalubong para sa kanyang mga kapatid. Ngunit isang araw ng Hunyo, habang bumubuhat siya ng sako ng bigas mula sa truck papasok sa tindahan ni Aling Dory, nadulas siya sa basang semento. Bumagsak ang kanyang ulo sa isang matigas na kahon. Alay at agad na dinala sa health center ng kaibigan niyang si Doming, kapwa rin kargador. "Joel, naaksidente sa palengke!" sigaw ni Doming habang pinapasok si Joel sa maliit na klinika. Lumipas ng 2 araw, hindi pa rin bumubukas ang mata ni Joel. Pagkagising niya, hinawakan niya ang muka ng kanyang ina. Ina, madilim. Bakit ganito? Nasaan ako?" tanong ni Joel habang nanginginig ang boses. Anak ko, nabulag ka, sabi ng doktor. Apektado ang mata mo sa pagkakabagsak." Umiyak na sagot ni Mika habang pinipisil ang kamay ng kanyang anak. Simula noon, tuluyan nang nagbago ang takbo ng kanilang buhay. Hindi na makapagtrabaho si Joel. Hindi siya sanay sa walang ginagawa. Nakaupo lang siya araw-araw sa harap ng bahay. Pinakikiramdaman ang init ng araw at ihip ng hangin. Pilit siyang pinapasaya ng kanyang mga kapatid, ngunit hindi na maibabalik ang dati niyang sigla. Isang gabi habang umuulan, narinig ni Joel ang usapan ng kanyang ina at ni Rodolfo sa may kusina. "Ma, paano na tayo? Wala na si Kuya sa palengke. Wala tayong panggastos." "Magtiis muna tayo, anak. Malay mo may awa ang Diyos." Hindi nagsalita si Joel, pero sa loob niya, ang bigat ng pakiramdam niya. Wala na siyang silbi. Kinabukasan lumakad siya kahit hindi alam ang direksyon. Umaasang makarating sa ilog na nasa likod ng bukid. Doon siya madalas nag-iisa, dati, para mag-isip. "Wala na akong silbi. Wala na," bulong ni Joel habang nakatayo sa tabi ng ilog. Itinaas niya ang mukha sa ulan. Biglang umihip ng malamig ang hangin. May narinig siyang tila tinig ng babae. "Joel." Napatigil siya. Tumingin siya sa paligid kahit wala siyang nakikita. "Sino ka?" tanong niya. "Hindi mo ko kailangan makita para maramdaman," sagot ng tinig. "Ako si Mayumi, tagapangalaga ng gubat at ilog na ito." "Teka, diwata ka ba?" tanong muli ni Joel. "Oo, at matagal na kitang pinagmamasdan. Isa ka mabuting anak, kapatid at manggagawa." "Bakit mo ko kinakausap ngayon?" "Dahil kailangan mo ko, Joel." Biglang tumigil ang ulan. Naramdaman ni Joel na tila may malamig ngunit malambot na kamay na humawak sa noo niya. "Isara mo ang mata mo at huminga ka na malalim," utos ng diwata. Sumunod si Joel at sa unang pagkakataon,
Nakita niya sa kanyang isipan ang isang malawak na parang punong-puno ng liwanag at mga bulaklak. Ang liwanag! Ang liwanag! Bulong niya. Pagmulat niya, nakita na niya ang mga bituin sa langit. Nakikita niya ng muli ang mga aninong gumagalaw sa paligid. Mayumi! Mayumi! Sigaw ni Joel habang lumuluha. Wala na ang diwata. Isang maputing alitaptap na lang ang naiwan, palutang-lutang sa hangin. Kinabukasan, bumalik si Joel sa bahay. Laking gulat ng kanyang ina at ng kanyang mga kapatid. Anak, nakikita mo na? Sigaw ng kanyang ina habang niyayakap ang anak. Oo ina, nakikita ko na kayong lahat. Sagot ni Joel. Paano nangyari yun? Tanong ni Pamela. Isang diwata. Isang diwata ang tumulong sa akin kagabi. Paliwanag ni Joel. Simula noon bumalik siya sa palengke. Naging mas masigla siya at masaya. Maraming nagulat at nagtaka sa himalang nangyari sa kanya. Ngunit para kay Joel, hindi ito milagro. Ito ay kagandahang loob ng isang nilalang na hindi nakikita ngunit tunay. Mula noong gumaling ang paningin ni Joel, tila muling nabuhay ang liwanag sa kanilang pamilya. Ang dating malungkot na mukha ng kanilang ina na si Mika ay napalitan ng tuwa. Si Rodolfo ay mas naging masipag sa pag-aaral at si Pamela ay halos araw-araw nagkukwento ng masasayang bagay sa eskwelahan tuwing gabi. Bumalik sa dati ang takbo ng kanilang bahay. May halakhakan, may pagkain sa mesa at may pag-asa sa bawat araw. Ma, bukas babalik na ako sa palengke, sabi ni Joel habang inaayos ang lumang bayong na palagi niyang daladala. Sigurado ka ba anak? Baka mapagod ka kaagad. Sagot ng kanyang ina habang sinisipat ang mukha ni Joel. Ma, hindi ako pwedeng manatiling walang ginagawa. Kailangan ko magtrabaho para sa inyo. At saka gusto ko ring hanapin ulit yung diwata. Gusto ko magpasalamat sa kanya. Lumipas ang mga araw at bumalik si Joel sa kanyang dating trabaho. Mainit ang pagtanggap ng mga tindera at tindero na matagal niyang pinagsisilbihan. Oy Joel, akala namin hindi ka na babalik. Bati ni Aling Dory habang inaayos ang mga tray ng itlog. Ako nga rin po Aling Dory, pero mabait ang batala. Naging maayos din ang lahat. Sagot ni Joel habang kinikindatan si Doming na papalapit na. Pare, akala ko pupunta ka na ng Maynila para ipagamot yan. Biglang balik eh. Parang walang nangyari. Wika ni Doming habang nakangisi. May nangyari Doming. Pero hindi mo maintindihan kung sasabihin ko. Basta masaya ako na nandito na ako. Sagot ni Joel. Sa mga sumunod na gabi, palihim na bumalik si Joel sa ilog kung saan siya unang nakausap ng diwata. Hindi siya sigurado kung maririnig pa siyang muli ni Mayumi. Ngunit araw-araw niyang sinisikap na makausap ito. Mayumi, kung nandyan ka, maraming salamat. Hindi ko makakalimutan ng ginawa mo. Bulong ni Joel sa hangin habang nakaupo sa isang batong nakatayo sa gilid ng ilog. Sa ikalimang bahagi ng kanyang pagdalaw sa ilog, may malamig na hangin na dumaan at parang may amoy na bulaklak sa paligid. Tila may aninong dumadaan sa likod ng mga puno. Hindi siya natakot. Tumayo si Joel at tumingin sa direksyon ng parang. Mayumi! Tawag ni Joel. Isang hugis ng babae na may puting damit ang unti-unting lumitaw sa pagitan ng mga puno. Makinis ang balat, mahaba ang buhok, at tila may liwanag na nakapaligid sa kanya. Joel, sagot ng diwata. Salamat sa pagbalik mo, sabi ni Joel habang dahan-dahang lumalapit. Hindi ako nawala, Joel. Nandito lang ako. Pinagmamasdan ko kayo. Sagot ng diwata habang nakangiti. Gusto ko sana magpasalamat ng sobra. Hindi ko alam kung papaano. Sagot ni Joel. Ang kabutihan mo ang dahilan kung bakit ka tinulungan ng isang kagaya ko. Hindi ko kailangan ng gantimpala. Sagot ng diwata. Tahimik ang paligid.
Tanging mga kuliglig at hagos ng tubig lamang ang maririnig. Bakit mo ko piniling tulungan? Tanong ni Joel. Dahil ikaw ay may pusong dalisay. Hindi mo inuuna ang sarili mo. Isinakripisyo mo ang lakas mo para sa pamilya mo. Ang mga tulad mo, bihira. Sagot ng diwata habang inilalagay ang isang kamay sa dibdib niya. Biglang kumislap ang paligid at tila nagbubungang liwanag mula sa ilalim ng tubig. Isa-isang lumitaw ang maliliit na nilalang na parang alitap-tap ngunit mas maliwanag. Mga tagapagbantay ng kagubatan ayon kay Mayumi. Hindi lahat ng tao ay pwedeng makakita sa amin. Ngunit ikaw, binigyan ka ng pagkakataong masilayan ang mundo namin. Dagdag pa ni Mayumi. Pwede ba kitang muling makita? Tanong ni Joel. Pwede, pero hindi araw-araw. Hindi rin kailanman. Madalas. Pero kung ikaw ay lalapit na may respeto, maririnig mo ulit ang aking tinig. Sagot ng diwata. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, unti-unting naglaho si Mayumi. Naiwan si Joel na parang nananaginip lang. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang totoo ang lahat. Makalipas ng 2 linggo, isang gabi habang naglalakad pa uwi si Joel galing sa palengke, nadaanan niya ang kubo ni Mang Jerome, isang matandang kilala sa baryo bilang albularyo. Minsan ay lumalapit ang mga tao sa kanya para magpahilot o humingi ng halamang gamot. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, madalas na sinasabi ng mga taga-baryo na may kakaiba nang nangyayari sa buhay nito. May mga sigaw tuwing hating gabi, sabi ng isang tindera sa palengke. Yung manok ni Mang Doro, biglang naglaho malapit sa kubo niya. Dagdag pa ng isa. Dahil sa pag-aalala, lumapit si Joel sa bahay ni Mang Jerome para tanungin kung kamusta na ba ito. Mang Jerome, nandyan po ba kayo? Sigaw ni Joel mula sa labas ng bahay. Walang sumasagot. Lumapit siya sa pintuan at nang buksan ito, naamoy niya kaagad ang kakaibang amoy. Parang panis na karne na may halong asopre. Napalingon siya sa loob at nakita niya si Jerome na nakaupo sa isang sulok. Nakatingin lang sa sahig, walang kibo. Mang Jerome? Muling tawag ni Joel. Dahan-dahang lumingon si Mang Jerome. Mapula ang mga mata nito at tila mas lumalalim ang mga kulubot sa kanyang muka. Joel, huwag kang lumapit. Bulong ng matanda. Ano nangyari sa inyo? Tanong niya. May mga nilalang na kumakain ng kaluluwa. Pumasok siya sa baryo. Sagot ni Mang Jerome habang nanginginig ang kamay. Biglang may narinig silang matinis na tawa mula sa likod ng bahay. Mabilis na umikot ang tingin ni Joel. Teka, sino yan? Sigaw niya. Hindi tao yun, Joel. Hindi yun tao. Sagot ni Mang Jerome habang dahan-dahang sinasara ang pinto. Sa oras ding iyon biglang bumukas ang mga ilaw sa paligid. Lumitaw si Mayumi sa anyo ng liwanag. Joel, may panganib sa baryo. Hindi ikaw lang ang dahilan kung bakit ako napadpad sa lugar na ito. Sabi ng diwata. Anong klaseng panganib? Tanong ni Joel habang tinititigan ang diwata. Isang nilalang na pinatalsik mula sa aming mundo. Isa siyang dating tagapangalaga ng gubat, ngunit nilamon siya ng kasakiman. Gusto niyang angkinin ang mga kaluluwa ng mga tao para maging makapangyarihan. Paliwanag ni Mayumi. May magagawa ba tayo? Tanong ni Joel. Meron, pero hindi ako pwedeng magpakita sa lahat. Kailangan ko ng katuwang, isang taong bukas ang puso, walang takot at may tapang. Sagot ni Mayumi. Napatingin si Joel kay Mang Jerome na ngayon ay napahandusay sa sahig. Hinimatay sa takot. Kung ganon, ako nang gagawa. Turuan mo ko. Sabi ni Joel. Hindi sumagot si Mayumi. Sa halip, inilabas niya ang isang maliit na kahoy na may ukit na parang ugat. Iniabot niya ito kay Joel. Ito ang mutya ng kagubatan. Huwag mong iwawala. Sa tamang panahon, ito ang magiging sandata mo. Sabi ng diwata. At sa isang iglap, nawala ulit si Mayumi. Naiwan si Joel sa dilim ng gabi. Tangan ang mutya
at ang responsibilidad na hindi niya kailanman inaakalang darating sa kanyang buhay. Kinabukasan, maagang nagising si Joel. Sa loob ng maliit na kahoy na nasa loob ng kanyang bulsa, naroon pa rin ang mutya na iniabot sa kanya ng diwata. Mabigat iyon sa pakiramdam pero hindi sa bigat ng materyal kundi sa bigat ng responsibilidad. Paglabas niya ng bahay, sinalubong siya ni Domeng na may dalang balita. "Joel, may kakaiba sa palengke kanina," sabi ni Domeng habang hingala. "Anong nangyari?" "Si Aling Tasing, patay na. Nakita siya nakalupasay sa harap ng tindahan niya. Nakadilat ang mata pero parang walang kaluluwa." "Anong ibig mong sabihin na parang walang kaluluwa?" Parang nawalan siya ng buhay bigla. Tapos may mga marka ng kalmot sa leeg niya. Hindi rin siya nasugatan pero kalmot lang. Hindi rin siya normal na namatay." Tahimik si Joel habang pinipigilan ang sarili na hindi manginig. Sa loob-loob niya, alam niyang nagsisimula na ang binanggit ni Mayumi sa kanya. Ang nilalang na kumakain ng kaluluwa ay naroon na at isa-isa nitong tinatarget ang mga taga-baryo. Sa gabing yun, hindi nakatulog si Joel. Pinagmasdan niya ang mutya habang hawak ito sa kanyang palad. Bigla siyang nakaramdam ng malamig na hangin. Paglingon niya sa bintana, naroon si Mayumi, nakatayo sa tabi ng puno ng mangga. "Joel, kailangan na nating kumilos," wika ni Mayumi habang nakatingin sa kanya. "Sino ba talaga ang nilalang na yon?" "Ang pangalan niya ay Saraknib. Isa siyang dating tagapangalaga ng kagubatan pero sumaway sa mga batas ng aming mundo. Gusto niyang pagharian ang pagitan ng espiritu at ng mga tao. Sa bawat kaluluwang makuha niya, mas lumalakas siya, Joel," sagot ni Mayumi. "Paano ko siya matutunton?" "Hindi siya makikita sa ordinaryong mata pero sa tulong ng mutyang ibinigay ko, makikita mo ang kanyang figura kahit nakatago pa siya sa katawan ng tao," paliwanag ni Mayumi. "May mga pahiwatig ba kung sino ang posibleng sinapian niya?" "Madali siyang makilala. Ang sinasapian niya ay madaling magalit, lumayo sa liwanag at natatakot sa tubig mula sa ilog." Tumango si Joel. "Ibig sabihin kailangan kong suriin ang mga tao sa paligid at kung makita ko siya, paano ko siya lalabanan?" "Itaas mo ang mutya at banggitin ang salitang liwanag ng gubat. Ipakita ang katotohanan. Kapag bumalik siya sa tunay niyang anyo, saka natin siya mapapalayas." Bago siya umalis, dahang-dahang lumapit si Mayumi at inilagay ang palad sa dibdib ni Joel. "Isa pa, sa oras na makasalubong mo siya, huwag ka matakot. Ang takot ang una niyang pinapakain," paalala ng diwata. Pagkaalis ni Mayumi, agad na pumasok si Joel sa bahay. "Ma, bantayan niyo po si Pamela at si Rodolfo. Huwag po kayong lalabas paggabi," bili ni Joel. "Bakit, ano bang nangyayari, anak?" tanong ng kanyang ina na halatang nag-aalala. "May masama sa paligid pero hindi ko kayo pababayaan," sabi ni Joel. Lumipas ang ilang araw, lalong dumarami ang mga insidente sa baryo. May mga baboy na nawawala, may mga manok na natatagpo ang wala ng dugo, at may mga matatandang bigla na lang natutulala. Habang nasa palengke si Joel, napansin niya si Romy, isa sa mga kilalang nagbebenta ng tuyong isda. Mapula ang mata at hindi ito nagsasalita kanina pa. Nang lapitan ni Joel, bigla siyang umilag. "Romy," tawag niya. "Huwag mo ko lalapitan," sagot ni Romy na tila hindi siya kilala. Napansin ni Joel na may aninong kakaiba sa paligid ni Romy. Hindi ito natural, parang may usok na itim na kumakapit sa kanyang katawan. Dahan-dahan niyang inilabas ang mutya sa bulsa. "Liwanag ng gubat, ipakita ang katotohanan," bulong ni Joel habang nakatingin kay Romy. Biglang kumislap ang mutya, nag-iba ang ihip ng hangin. Tumigil ang mga tao sa paligid at sa mata ni Joel, unti-unting nagbago ang anyo ni Romy. Ang mga mata nito ay naging itim. Ang balat ay tila nababalutan ng balahibo at ang bibig ay may lumalabas na matutulis na ngipin. "Joel,"
Hindi mo ako mapipigilan. Hinawakan ni Joel ang mutya at itinaas ito. Kumislap ito ng mas maliwanag. Biglang may boses mula sa hangin na, "Joel, sa likod mo!" Sigaw ng diwata. Paglingon niya, may itim na sumusunod sa kanya. Tumalon si Joel palayo at inihampas ang mutya sa lupa. Isang malakas na liwanag ang sumabog at nabalutan ang paligid. Sumigaw ang nilalang. At nang mawala ang liwanag, nakaluhod si Romy, balingoy-ngoy at nawalan ng malaya. Nagtakbuhan ang mga tao. Tumawag ng mga tanod, ngunit sa kaloob-looban ni Joel, alam niyang meron pa rin panganib. Ang espiritu ni Saracnib ay nakatakas at kailangan pa niyang hanapin ang susunod na bibiktimahin nito. Bumalik si Joel sa ilog kinagabihan. Doon siya muling nakausap ni Mayumi. "Hindi mo pa siya tuluyang natalo, Joel. Lumipat na siya ng iba." "Saan ko siya hanapin?" tanong ni Joel. "Tanging ang mutya ang makakapagtukoy sa kanya. Pero habang tumatagal, lalong lumalakas si Saracnib. Kailangan natin siyang mapigil bago pa siya makalabas sa baryo." "Gagawin ko ang lahat, Mayumi. Kahit pabuhay ko ang kapalit," sagot ni Joel. Biglang kumidlat sa langit. Lumakas ang hangin. May bagong yugto na namumuo sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng mga kakaibang nilalang. Makalipas ang ilang araw, muling binalikan ni Joel ang palengke. Lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Mga mata ng takot, paghanga at pagkagulat. Alam ng ilan ng mga nakakita sa nangyari kay Romy na hindi ordinaryo ang kayang gawin ni Joel, ngunit hindi niya ito ipinagmalaki. Tahimik lang siyang nagtatrabaho, bumalik sa dati niyang gawi at patuloy na pinagmamasdan ang mga tao sa paligid gamit ang muntiyang ibinigay ng diwata. Sa bahay naman, napapansin ng kanyang ina na madalas nang gabihin si Joel sa pag-uwi. "Joel, bakit ang tagal mo nang umuwi palagi? Hindi ka na ba natatakot na gabihin sa daan?" tanong ng kanyang ina habang inilalapag ang iniinit na tinola sa hapag. "May inaasikaso lang po ako na mahalaga, ina. Wala po kayong dapat pag-alala," sagot ni Joel habang nakatingin sa kanyang mutya sa bulsa. "Kuya, may nagsabi sa akin sa paaralan. May multo daw sa likod ng paaralan namin. May batang babae daw na umiiyak sa gabi, pero pag nilapitan mo wala naman," sabi naman ni Pamela. Napalingon si Joel. "Teka, kailan daw yun nangyari?" "Kagabi raw, sabi ni Ate Joy sa amin. Yung guard daw mismo ang unang nakakita." Tumayo agad si Joel. "Sasamahan kita bukas sa eskwela, Pamela. Huwag ka matakot." Kinabukasan habang nagkaklase si Pamela, nasa labas naman si Joel, nakaupo malapit sa puno ng mangga sa likod ng paaralan. Tahimik siyang nagmamasid. 2:00 na ng hapon nang biglang umihip ang malamig na hangin at napansin niyang may batang babae na nakaupo sa may dulo ng bakuran, nakatalikod at tila umiiyak. Lumapit si Joel dito. "Iha, anong ginagawa mo rito?" Hindi sumagot ang bata. Nakaputi ito at nakalugay ang buhok. Ineng," dagdag pa niya. Paglapit pa niya ng konti, biglang humarap ang bata. Wala itong muka, itim ang nasa loob ng mata at duguan ang bibig. "Joel," anas ng bata. Biglang uminit ang mutya sa bulsa ni Joel. Agad niya itong hinawakan at binigkas. Ang katagang liwanag ng gubat ipakita ang katotohanan. Kumislap ang liwanag mula sa mutya. Napaatras ang bata. Sa loob ng liwanag nakita ni Joel ang anyo ni Saracnib nakadikit sa katawan ng bata. Tumatawa ito habang dahan-dahang lumalayo. "Hindi mo pa rin ako mahuhuli, Joel. Mas marami pa akong bibigtamahin," bulong ng nilalang habang naglalaho sa hangin. Napasandal si Joel sa puno. Napahawak siya sa dibdib. Ramdam niyang papalapit na ng papalapit ang lakas ng kalaban. Kinagabihan, bumalik siya sa ilog. Doon niya muling tinawag si Mayumi. "Mayumi, naroon na siya sa mga bata. Ginagamit niya ang mga inosente."
Lumabas mula sa liwanag ng buwan si Mayumi. Kailangan na natin siyang harapin ng buo. Hindi na sapatang bantayan lang siya, sabi ng diwata. Paano ko siya mahuhuli? Kailangan nating itayo ang bilog na liwanag. Isang sinaunang ritual sa gitna ng gubat. Pero kailangan natin ng 3 bagay. Tubig mula sa pinakapusod ng ilog, puting bato mula sa ilalim ng punong kahoy na hindi pa kailanman pinuputol, at isang piraso ng ginto. Ginto? Saan ako kukuha niyan? Sa ilalim ng lumang bahay ni Mang Ernesto, sa itaas ng burol. May inilibing doon na singsing noon pa, bago pa dumating ang mga Kastila, dagdag ng diwata. Kinabukasan pinuntahan ni Joel si Mang Ernesto. Mang Ernesto, pwede po bang makausap kayo sandali? Tanong ni Joel. Anong sa atin, iho? Totoo po ba na may nilibing na singsing ng lolo ni dito sa ilalim ng bahay ninyo? Napakamot ng ulo si Mang Ernesto. Aba, oo. Sabi ng tatay ko noon, may gintong singsing na isinama sa kabaong ng lolo namin. Subalit lumindol at kumiba ang lumang nitso. Doon na lang inilagay sa ilalim ng bahay ang kahon. Pwede ko po bang kuhain at hukayin para sa isang mahalagang bagay? Tumango si Mang Ernesto. Sige, kung sa kabutihan bahala ka. Hapon na makuha ni Joel ang singsing. Dinala niya ito kina Mayumi. Kinuha din niya ang tubig mula sa pinakapusod ng ilog at ang puting bato mula sa ilalim ng punong nara na hindi pa kailanman naputulan. Pagdating ng gabi, pinapunta siya ni Mayumi sa gitna ng kagubatan. Doon nila itatayo ang bilog na liwanag. Sa gitna ng mga bato at mga dahon, inilatag nila ang singsing, ang bato at ang garapon ng tubig. Pinatayo siya ni Mayumi sa gitna. Isara mo ang mga mata mo, Joel. Huminga ka ng malalim. Kapag naramdaman mo na ang liwanag, hawakan mo ang mutya. Utos ng diwata. Sumunod si Joel. Sa loob ng ilang segundo, umislap ang lupa. Umangat ang hangin. Nagliwanag ang paligid. Biglang may boses na sumisigaw mula sa kadiliman. Joel, hindi mo ako kayang talunin. Lumabas mula sa lupa ang figura ni Saracniba. Malaki ang kuko, matulis ang mga ngipin at itim ang buong katawan. Tumawa ito sa kanya. Akin na ang kaluluwa mo. Hindi mo kami kayang kontrolin, sigaw ni Joel sabay taas ng mutya. Sumabog ang liwanag. Tinamaan si Saracniba. Napasigaw ito sa sobrang sakit. Nagsimulang mabalot ang katawan niya ng apoy na puti. Mayumi, tulungan mo ko, sigaw ni Joel. Lumapit ang diwata. Pinatong ang 2 kamay sa balikat ni Joel. Kumislap ang buong paligid. Pumutok ang hangin at narinig ang huling sigaw ng nilalang. Naglaho ang anyo ng nilalang. Ang buong kagubatan ay tumahimik. Walang ihip ng hangin, walang ingay ng kuliglig. Wari isang patunay na nawala na ang masamang espiritu. Maya-maya lumapit si Mayumi kay Joel. Nagawa mo ang hindi nagawa ng marami. Isa ka ng tagapangalaga, Joel. Hindi ko ito nagawa kung wala ka. Salamat, Mayumi. Nakangiti si Mayumi habang nilalapat ang palad sa dibdib ni Joel. Ang gubat ay ligtas na sa ngayon. Matapos ang labanan sa kagubatan, muling bumalik si Joel sa kanilang tahanan. Nakatingin sa kanya ang kanyang ina na si Mika. May halong kaba at saya sa muka habang sinalubong ang anak. Anak, ligtas ka na ba? Tanong ng kanyang ina habang yakap-yakap si Joel. Opo, Nay, tapos na. Hindi na babalik ang nilalang na yon, sabi ni Joel sabay halik sa pisngi ng kanyang ina. Lumapit si Pamela at Rodolfo. Kuya, totoo bang ikaw ang nagtaboy ng masamang espiritu? Tanong ni Pamela. Hindi ko yun ginawang mag-isa. Tinulungan ako ng diwata. Diwata ng ilog. Sagot ni Joel. Simula noon naging tahimik ang baryo. Wala nang nawawalang hayop. Wala nang kaluluwang bigla na lang nawawala sa mga katawan. Bumalik ang sigla sa palengke. Si Joel, bagamat tahimik at hindi nagkukwento ng detalye sa iba,
ay kinikilala ng mga tao bilang biniyayaan. "Salamat Joel sa ginawa mo para sa baryo natin," sabi ni Doming isang umaga habang magkakarga sila ng sako ng bigas. "Hindi ko ginawa yun para kilalanin, Doming. Ginawa ko yun para sa pamilya ko at para sa lugar natin," sagot ni Joel habang binubuhat ang isang sako. Habang patuloy ang kanyang normal na buhay, gabi-gabi ay bumabalik siya sa ilog upang makausap ang diwata. Hindi na siya palaging nagpapakita pero sapat na ang kanyang katahimikan ng gabi at ang ihip ng hangin na para bang kinakausap siya ng diwata. Isang gabi habang nakaupo si Joel sa batong nakaharap sa ilog, narinig niyang muli ang tinig ng diwata. "Joel, may panahon pa para sa lahat. Ngayon ay panahon mo para mabuhay bilang tao. Hindi mo kailangang bantayan ang kagubatan magpakailanman." "Mayumi, hindi ko alam kung paano ako magpapaalam sa iyo," sagot ni Joel habang nakatingala sa mga bituin. "Hindi mo kailangang magpaalam. Ang lahat ng kabutihang ginawa mo ay mananatili. At kung dumating man ang muli ng panahon ng kadiliman, maririnig mo ulit ang aking tinig," sagot ng diwata. Mula sa gitna ng liwanag, unti-unting naglaho ang diwata. Naiwan si Joel na hawak ang mutya at isang ngiting may halong lungkot sa kanyang labi. Makalipas ang ilang buwan, natapos ni Rodolfo ang high school at si Pamela ay naging honor student sa kanilang paaralan. Ang kanyang ina, bagamat matanda na, ay mas malakas na at bihirang atakihin ng rayuma. Ang munting bahay na pawid nila ay napalitan ng mas maayos na tahanan dahil sa mas masaganang kinikita ni Joel. "Anak, buti na lang talaga at hindi ka sumuko noon. Kung hindi, ewan ko kung nasaan na kami ngayon," wika ng kanyang ina. Ngumiti si Joel. "Nay, kahit bulag ako, hindi ako dapat mawalan ng pag-asa. Pero salamat, Nay, dahil hindi niyo rin ako iniwan." Sa puso ni Joel, alam niyang hindi lang niya naibalik ang kanyang paningin. Naibalik din niya ang liwanag sa buong buhay nila. Hindi na siya isang binatang bulag na walang silbi. Siya na ngayon ang haligi ng tahanan na tumatanggol ng kanilang baryo. At lalaking handang tumayo kahit gaano kabigat ang hamon ng mundo. Sa buhay, may mga panahong tayo'y mawawalan ng pag-asa. Lalo na kapag kinuha sa atin ang bagay na pinakakailangan natin, tulad ng paningin, lakas o tiwala sa sarili. Pero sa kabutihan ng puso at matibay na pananampalataya, may mga biyaya na dumarating sa di inaasahang pagkakataon. Ang mga tulad ni Joel ay paalala sa ating lahat, kahit sa gitna ng dilim, lagi may liwanag. At minsan, dala ito ng mga nilalang na hindi natin inaakalang totoo talaga. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits sa susunod na kwento. Ingat lagi. Taong 1963, sa isang liblib na baryo sa kabundukan ng Bukidnon, may kwentong kumalat na hanggang sa mga karatig probinsya, isang kwento na hindi basta-basta pinaniniwalaan noong una. Hanggang sa isa-isang naglaho ang mga tao sa iba't ibang baryo tuwing kabilugan ng buwan. Isang gabi habang tahimik ang paligid sa baryo ng Buyugan, napansin ng matandang si Pasita na wala pa rin ang kanyang apo na si Alvin, kahit lagpas na ang oras ng hapunan. "Mario, wala pa rin ang pinsan mong si Alvin. Baka naman pinasama mo naman sa kalokohan nyo?" Pag-aalala ni Aling Pasita habang kinakausap si Mario, ang anak ng kanyang kapitbahay. Umiling si Mario. "Hindi po, Aling Pasita. Nag-ayayan kaninang umaga na papunta sa ilog, pero sabi niya babalik din daw siya kagad." Dahil sa kaba, nagsimula na silang maghanap. Sa tulong ni na Mario at Onyok at Jason, mga kababata ni Alvin, nilibot nila ang paligid ng ilog, gubat at maging ang palayan. Ngunit kahit anino ng binatilyo, wala silang nakita. Kinabukasan sumama si Conrado, ang tanod sa baryo, sa paghahanap. Ngunit kahit na mas malalim na ang pagsisiyasat sa kagubatan, bigo pa rin silang mahanap si Alvin.
Pagkalipas ng 3 araw, may nakita ang isang magsasakang galing sa kabilang baryo. Nakita raw nito sa may gilid ng sapa ang isang putol na tsinelas at kapirasong punit ng damit na kulay bughaw. Pareho ng suot ni Alvin noong araw na nawala siya. Ito yung sinasabi ni Mang Goryo, yung magsasaka. Kwento ni Jason habang nagtitipon-tipon sila sa bahay ni Aling Pasita. May nakita raw siyang anino ng kung anong hayop na mabilis na lumipad mula sa taas ng puno. Tapos may bakas na mga paa. Pero hindi pangkaraniwang tao daw. Parang hayop. Ay nako, hindi kaya... Bulalas ni Onyok sabay tingin sa labas ng bahay. Huwag ka nga manakot, Onyok, sabi ni Bea, ang kapatid ni Alvin. Ate niya ako, pero hindi ko kayang isipin na ganyan ang sinapit ng kapatid ko. Tahimik silang lahat, pero sa isip ng bawat isa, pare-pareho sila ng hinala. Ang aswang gubat. Mula pa noong bata pa sila, may kwento na ang matatanda tungkol sa isang nilalang na naninirahan sa gitna ng gubat. Hindi ito karaniwang aswang na nakikita sa mga kabahayan o liblib na lugar. Ito raw ay mas malupit, maliksi at mabilis. Kayang tumalon mula sa isang puno papunta sa isa pa na parang unggoy na mas matindi pa ang galaw. May pulang mata, kulubot na balat, patutulis na kuko, at maruming ngipin. At ang pinagkakaiba, may tirahan ito sa itaas ng pinakamatandang puno sa gitna ng gubat. Isang beses kada isang linggo itong nangunguha ng tao at hindi basta-basta na lang na sumusugod sa mga bahay. Pinag-aaralan daw nito ang kilos ng biktima bago sapilitang dinadagit at dinadala sa kanyang tirahan sa taas ng puno. Hindi ako makakapayag na mawalan ng kapatid. Basta, sabi ni Bea kinabukasan. Kung di man natin makuha si Alvin ng buo, gusto ko man lang malaman ng totoo. Kami nang bahala, Bea. Hindi ka namin pababayaan. Sasamahan ka namin ni Mario, Onyok at Conrado. Lulusong tayo sa gubat kahit mamamatay pa kami sa takot. Kinabukasan ng madaling araw, naghanda na ang grupo. May dalang kutsilyo si Conrado, itak si Jason, at mga torch si Mario at Onyok. Si Bea kahit ayaw sana ng mga lalaki na sumama, ay nagpumilit. Sa paglalakad nila papunta sa masukal na bahagi ng gubat, napansin nilang wala ni isang ibon ang maririnig. Tahimik ang buong paligid na para bang may nagmamasid sa kanila. Nang makarating sila sa pinakagitna, doon nila nakita ang sinasabing puno ng aswang. Isa itong napakataas na puno may malalapad na ugat at parang bundok sa laki. Diyos ko, parang may bahay sa taas. Tama ang kanyang nakita. Sa dulo ng punong yon may nakausling mga kahoy at damo. Parang pugad na hindi normal. At sa paligid nito, may tila mga butot bungo na animoy itinapon mula sa taas. Bigla na lang narinig ni Onyok ang kaluskos sa mga sanga. Paglingon niya, nakita niya ang mabilis na paggalaw ng isang nilalang mula sa isang puno papunta sa isa pa. Pulang-pula ang mga mata nito at tumutulo ang laway mula sa bibig nito may matutulis at dilaw na ngipin. Aswang! Tumakbo tayo! Sigaw ni Jason, sabay hagis ng kanyang dalang torch paakyat. Ngunit mas mabilis ang nilalang. Bumaba ito mula sa puno at tinangkang sagpangin si Mario. Mabuti na lang at nasalag ito ni Conrado gamit ang itak. Kaya't umatras ang nilalang at muling tumalon pabalik sa puno. Teka lang, dali, dito sa likod ng ugat, sabi ni Bea. Habang kinakaladkad si Mario na napilayan sa pagkakatumba. Sa likod ng puno natagpuan nila ang isang maliit na lungga na may mga nabubulok na sapatos, sinturon at punit na damit. Isa sa mga ito ang natukoy ni Bea. Kay Alvin nga. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nalalaman kung patay na ba siya o hindi pa, umiiyak na sabi ni Bea. Nagpa siya ang grupo na mag-abang. Gagawa sila ng bitag sa ibaba ng puno at muling babalikan kinabukasan na may mas matibay na armas. Ibinahagi nila ito sa kapitan ng baryo, pero katulad ng inaasahan, natakot ang karamihan. 5 lang silang bumalik doon, sina Jason, Mario, Onyok at Conrado at si Bea. Naglagay sila ng tinik sa paligid,
trapal na may patibong at mga langis sa sanga para hindi makakapit ang aswang. Kinagabihan, sa dilim ng buwan, narinig nila ang isa na namang mabilis na galaw sa taas ng puno. Mabilis ang galaw ng aswang gubat habang palipat-lipat ito sa mga sanga sa taas ng punong kanilang binabantayan. Ang mga sangay gumagalaw kahit walang hangin. Ang tunog ng paggalaw ng balat nito ay parang tuyong dahon na ginusot-gusot. Dumidilim ang paligid at tila nabalot ng masangsang na amoy ng bulok na laman ang hangin. Tahimik lang, bulong ni Conrado habang nakahawak ng mahigpit sa kanyang itak. Pumulupot sa puno si Jason, pinikit ang mga mata at hinawakan ang hawakan ng kanyang dalang sibat. Nakaluhod naman si Mario sa likod ng isang ugat. Tangan ang isang lampara na halos mamatay-matay na ang apoy. Si Bea, bagamat nanginginig, ay pilit na pinipigil ang luha habang nakayuko sa mga tuyong dahon. Napansin ni Onyok na unti-unting bumababa ang nilalang. Dahan-dahan itong gumagapang pababa sa katawan ng punong kahoy. Tila amoy na amoy nito ang mga tao sa baba. Teka lang, parang may buhat siya, pabulong ni Onyok kay Conrado. Lahat sila napatitig sa nilalang. Totoo nga, may dala itong katawan ng tao. Payat na lalaki, sugatan, duguan na ang muka at halos wala ng malay. Punit ang suot nitong bughaw na kamiseta. Si Alvin. Alvin! Bulalas ni Bea habang papalapit ito sa puno. Wag, teka lang, sigaw ni Conrado pero huli na. Tumakbo si Bea papalapit sa ugat ng puno. Napalingon ang aswang gubat. Kumislap ang mapupulang mga mata nito sa dilima. Binitawan nito ang katawan ni Alvin na nahulog sa sanga, pero hindi tuluyang bumagsak. Nasalo ito ng mas mababang sangang may mga damo. Mabilis na tumalon pababa ang aswang. Bea, takbo na! Sigaw ni Jason. Nagkagulo habang kinukuha ni Mario ang katawan ni Alvin mula sa sanga. Hinarap ni na Conrado at Jason ang aswang na dumapo sa lupa. Maliksi itong sumugod kay Jason. Kumalabog ang lupa sa lakas ng pagtalo nito. Naipasok ni Jason ang sibat sa gilid ng tiyan ng aswang, ngunit hindi man lang ito umungula. Pinilas ng aswang ang sibat. Itinapo ni Jason palayo at hinabol si Conrado. Dito ka, hayop ka! Sigaw ni Conrado sabay hagis ng itak. Tumama ito sa balikat ng aswang, ngunit agad din itong napunit sa marurumi nitong kuko. Duguan ang braso ni Conrado pero nanindigan siya. Sumigaw si Mario. Nakuha ko na si Alvin! Umalis na tayo! Hindi kami aalis hanggat hindi ito tapos, sabi naman ni Jason na bumangon mula sa pagkakahulog. Inihagis ni Onyok ang isa pang sulo at tumama ito sa katawan ng aswang. Nagliyab ang tuyong buhok at balat nito. Napasigaw ito sa unang pagkakataon, isang malalim at nakabibinging ungol na parang halong sigaw ng bata at hayop. Ayan, sunugin pa natin, sabi ni Mario. Napalitan ng sulo at itak ang grupo habang ang aswang ay pilit na umaakyat pabalik sa puno, pero mabilis silang nakasunod. Sa pagkakataong ito, si Conrado ang nakasaksak ng itak sa likod ng nilalang, pati sa leeg. Bagsak ang aswang sa lupa. Nagkikisay ito habang nilalamon ng apoy ang balat nito. Habang nababalot ito ng apoy, tumambad ang tunay na anyo nito. Wala nang itsurang hayop. Isa itong matandang babae, kulubot ang balat, at nakabuka ang bibig na may maitim na ngipin. Nanay niyo ba yan? Sarkastikong tanong ni Onyok habang tumatakbo palayo sa nasusunog na katawan. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Bitbit si Alvin, tumakbo sila pabalik sa baryo. Pagkarating nila sa bayan ng Bayugan, mabilis silang sinalubong ng mga taga-barangay. Si Alvin ay agad na dinala sa bahay ni na Aling Pasita. Buhay pa siya pero mahina ang pulso. Anak ko, Alvin! Umiiyak na sambit ni Aling Pasita habang hawak-hawak ang kamay ng kanyang apo. Hindi siya kumain ng 3 araw. Tinago lang siya sa pugad, kwento ni Jason. Buhay pa siya pero matagal bago makabangon. Ang importante buhay siya at tapos na ang pananakot, sabi ni Conrado
habang pinupulasan ng benda si Bea na nasugatan sa hita. Kinabukasan pumunta ang kapitan ng baryo kasama ang ilang tanod sa lugar ng puno. Wala na ang katawan ng aswang, abo na lang ang natira, ngunit naroon pa rin ang pugad na puno ng buto at baho. Nagpasya ang mga tao na putulin ang punong yon gamit ang mga itak at palakola. Tinaga nila ito buong araw bago magtakip silim, bumagsak ang dambuhalang punong kahoy na naging pugad ng kasamaan. Simula ngayon, bawal na ang sinumang bata o matanda na gumala sa kagubatan, lalo na't mag-isa, lalo na sa gabi. Hindi na naulit ang pagkawala ng mga tao sa lugar, ngunit bawat taon tuwing anibersaryo ng pagbagsak ng punong yon, laging may naririnig ang mga taga-barangay na may hinang kaluskos sa gilid ng kagubatan. Sabi nila, may naiwan pa raw. Sabi ng iba, may susunod na papalit. Pero sa puso ni Bea, Jason, Mario at Onyok at Conrado, sapat na ang naranasan nila. Hindi na kailanman muli binanggit ang tungkol sa gabing yon, maliban na lang kung tinatanong ng mga apo nila. Sa tuwing naaalala ni Bea ang kapatid niyang si Alvin, hindi niya maiwasang mapaluha. Hindi dahil sa takot, kundi sa pasasalamat. Makalipas ang 3 linggo mula nang iligtas ni Conrado, Jason, Mario at Onyok at ni Bea itong si Alvin sa bahay ng aswang sa puno. Unti-unti nang bumalik sa normal ang buhay ng mga tao sa baryo ng Bayugan. Pero kahit natahimik na muli ang paligid, hindi pa rin lubos na mapanatag ang kalooban ng mga taga-barangay. Si Alvin ay nakaratay pa rin sa banig, payat na payat at halos hindi pa rin nagsasalita. Wala siyang maalala, maliban sa bigla ang pagdagit sa kanya habang naglalakad siya pauwi galing sa ilog. Ayon sa kanya, naramdaman na lang niya ang lamig ng hangin at ang amoy ng bulok na laman. Tapos ay madilim na. Nang magkamali siya, nasa loob na siya ng pugad sa taas ng puno. Nakatali ang kamay at paa at halos hindi makakilos. Ako ang huling biktima. Narinig ko pa yung pag-iyak ng mga nauna sa akin, pero wala na silang lakas at pagkatapos, wala na akong narinig kundi kaluskos at ungol. Pabulong na sabi ni Alvin habang kinakausap si Bea isang hapon. Huwag ka na magsalita kung nahihirapan ka, sagot ni Bea habang pinupunasan ng pawis ng kanyang kapatid. Hindi ko maintindihan, ate. Para bang hindi siya nag-iisa, dagdag ni Alvin sa mahinang tinig. Napatingin si Bea kay Mario na tahimik na nakaupo sa labas ng bahay. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Bea. May naririnig akong ibang boses Parang bata, parang matanda pero hindi galing sa kanya. Parang may mga nakatira pa sa taas ng puno pero hindi sila tao. Napalunok si Bea. Naisip niyang baka epekto lang ito ng trauma ni Alvin. Pero hindi niya rin lubos na masabing imahinasyon lang ang lahat. Kinabukasan kinausap nila si Conrado tungkol sa narinig nila. Conrad, may sinasabi si Alvin. Sabi niya may iba pang nilalang doon sa taas ng puno. Hindi lang yung isang nakita natin, sabi ni Bea. Hindi na ako nagugulat kung totoo man yan sila sabi niya. Hindi birong dami ng buto at gamit na nakita natin doon. Hindi kayang gawin yun ng iisang aswang lang, sagot ni Conrado habang pinapatalim ang itak sa harap ng bahay ni Kapitan Lando. Hindi kaya may pugad pa silang iba, sabi ni Jason. Pwede, o baka naman kaya may naiwang itlog o anak. Tumango si Mario. Kaya hindi dapat tapusin ang usapang to. Hindi tayo pwede magkibit-balikat lang. Maaaring bumalik sila kapag nakahanap sila ng pagkakataon, sabi ni Mario. Nagpasya ang grupo na bumalik muli sa gubat, hindi bilang paghihiganti, kundi para siguraduhing wala ng banta. Gamit ang mas malalakas na flashlight, mas matibay na itak at sulo, pumasok silang muli sa kagubatan isang hapon bago lumubog ang araw. Pagkarating nila sa dating pwesto ng pugad ng aswang, inikot nila ang lugar. Wala na ang pugad, ngunit nananatili ang baho ng patay na hayop. May mga bakas pa ng sinunog na balat at kalansay sa lupa. Dito natin siya sinunog, di ba? Pero tingnan nyo to.
Itinuro ni Conrado ang isang pilas ng bagong sanga na tila pinutol kamakailan lang. Bagong tapak na maliliit na paa ang nagmarka sa lupa. Hindi ito kagaya ng paa ng hayop. Malalaki ito para sa hayop, ngunit maliit lang kung ikukumpara sa tao. Anong klaseng bakas to? Tanong ni Jason. Hindi ito sa atin. Walang batang ganito kalalim ang bakas ng paa, sagot ni Mario. Naglakad sila paakyat sa isang maliit na burola na may mga lumang puno. Sa likod ng isa sa mga punong iyon, may nakita silang maliit na lungga. Lungga na may nakasabit na tuyong balat ng hayop, balat ng tao, at mga munting buto. Ano to? Tanong ni Onyok habang sinusuri ang paligid. Bigla silang napalingon nang makarinig ng kaluskos sa likod ng mga palumpong. Tumalon si Jason, tinutok ang flashlight at tumambad sa kanila ang isang batang mukhang tao pero may mahahabang kuko at pulang mga mata. Hubad ito, may kulay ang abong balat at kumaripas ng takbo sa taas ng puno. Bata nga, pero aswang, sabi ni Bea. Hinabol nila ito ng flashlight ngunit mabilis itong nawala sa mga sanga. Sa itaas ng isa sa mga puno, may nakita silang maliliit na nilalang, nakadapa at tila nagmamasid sa kanila. Tatlo sila, iba-iba ang laki, pero pareho ang itsura. Kulubot, mahaba ang kuko at may matatalim na ngipin. Mga anak ng aswang mga yan, sabi ni Conrado. Bigla silang nilusob ng isa sa mga ito. Napasigaw si Onyok. Dumarating na sila! Tumama ang nilalang kay Mario at tinangkang kagatin ang leeg nito. Ngunit mabilis na naitulak ni Jason gamit ang kanyang sulo. Nagsisigawan na ang buong grupo habang sunod-sunod na lumulusob ang tatlong batang nilalang. Pinagpapalo nila ito ng sulo at itak. Isa sa mga aswang na bata ay natamaan sa leeg at tumalsik pa atras. Nabalot ng apoy, ang dalawa ay tumalon palayo sa mga sanga. Hindi pa sila sanay makipaglaban, pero hindi biro ang lakas nila, sabi ni Conrado habang humihingal. Nagpapalakas lang sila. Pag lumaki ang mga yun, mas malupit pa sa nauna, sabi ni Jason. Kahit masakit na ang mga katawan nila, nagpasya silang tapusin na ang laban. Sinunog nila ang buong bahagi ng puno kung saan nakita ang pugad ng mga batang nilalang. Gumamit sila ng gas at sulo. Ang apoy ay umakyat at kumalat sa mga tuyong sanga. Kumalat ang usok sa buong gubat. Mula sa taas, narinig nilang muli ang mga huni ng mga hayop. Ungol na tila mas matanda, mas mabangis. Meron pang isa doon, sabi ni Bea. Hindi na natin kaya kalabanin yan ngayon. Umalis na muna tayo, sabi ni Conrado. Bumalik silang lahat sa baryo na pagod, sugatan at tahimik. Kinaumagahan, kinuwento nila sa kapitan ang lahat ng nakita. Agad na nagpasya ang mga taga-baryo. Natabunan at sirain ang daanan papunta sa loob ng gubat. Naglagay ng babala sa bawat kalsadang papasok doon. Nakalagay doon, bawal pumasok, mapanganib. Simula noon tinuturing ng mga taga-bayugan ang bahaging iyon ng gubat bilang sumpang lupa. Bawal doon ang mangahoy, mangaso o dumaan, lalo na kung gabi. Si Alvin ay unti-unting gumaling, pero hindi na siya nakabalik sa dati. Tahimik na lang siya, hindi na lumalayo sa bahay. Kapag tinatanong kung bakit, ang tanging sagot niya ay, baka bumalik sila. Lumipas ang 2 buwan mula nang sinunog ni Conrado at Jason, Mario at Onyok, pati ni Bea, ang bahagi ng gubat kung saan nakita ang mga anak ng aswang. Sa panahong yun wala nang naitalang pagkawala sa kahit anong baryo sa paligid. Napanatag na ang mga tao, ngunit hindi pa rin ganap na nakakalimot ang mga nakasaksi sa nangyari. Si Alvin ay bahagyang bumuti na ang kalagayan. Nakakalakad na siya at nakakakain ng maayos, pero nananatili pa rin ang paminsan-minsang pagkabalisa tuwing sumasapit ang gabi, kapag malapit nang magdilima. Palaging sinisigurado ni Aling Pasita na nakasaradong maigi ang mga pintuan at bintana. Isang gabi habang nag-uusap sina Bea at Jason sa silong ng bahay nila,
Napansin ni Jason ang isang matandang lalaki na dahan-dahang lumalapit mula sa kalsada. "Sino yon?" tanong ni Bea habang tumatayo. "Hindi ko alam eh, parang hindi taga rito," sagot ni Jason. Lumapit ang matanda. Marumi ang kasuotan nito. Kulay lupa ang balat sa alikabok at may dalang mahabang tungkod. May takip sa ulo at medyo kubana. "Magandang gabi sa inyo," bati ng matanda. "Magandang gabi rin po, ano pong atin?" sabi ni Jason habang pinapansin si Bea na wag munang lumapit. "Isa ako sa mga mangangahoy dati sa bundok. Matagal na akong hindi lumilitaw dahil sa sakit ng baga. Pero may gusto akong sabihin sa inyo tungkol sa nilalang na sinunog ninyo sa gubat." Pahayag ng matanda habang nakatitig kay Jason. "Ano pong tungkol doon?" tanong ni Bea na muling naupo sa silong. "Hindi yon ang huli. Ang nakita niyong aswang sa puno, siya lang ang tagapag-alaga. May pinoprotektahan siya sa ilalim ng lupa. Isang uri ng sinapupunan ng kasamaan." Napatingin si Jason sa matanda. "Ano pong ibig niyong sabihin?" "May bahay pa sila sa ilalim, hindi lang sa taas ng puno. Doon inilalagak ang mga itlog nila. Doon din bumabalik ang mga kalaro nila kapag hindi pa sila handang lumipat." "Walang nakita ang mga kasama ko sa ilalim ng lupa eh," sabi ni Jason. "Dahil hindi nila alam ang daan. May lihim na lagusan yon sa likod ng burol, isang kuweba, sinakpan ng mga ugat at putik. Pero kapag kabilugan ng buwan, bumubukas ang daan na yon." Lumamig ang hangin. Nag-uusap sila. Nagsimulang sumilip si Mario mula sa taas ng bahay. "Anong meron dyan?" tanong ni Mario habang bumababa sa hagdan. "Narito ang matandang mangangahoy. May sinasabi tungkol sa isa pang taguan ng mga aswang," sabi ni Jason. Lumapit si Mario. "Totoo po ba yan, Lolo? May ibang pugad pa sila?" "Hindi lang pugad. Isa itong tahanan. At kapag lumipas ang 3 buwan, lalabas ang mga natitirang bata. Mas malaki na, mas gutom, mas mapanganib." Napatitig silang lahat sa isa't isa. Si Bea ay agad na pumasok at tinawag si Conrado na noon ay nasa loob ng bahay nila kasama si Onyok. Pagkalipas ng ilang minuto, nagtipon silang lahat sa sala ni na Aling Pasita. "Kung totoo man yan, hindi tayo pwede maghintay pa," sabi ni Conrado. "Saan eksaktong lugar ang tinutukoy mo, Lolo?" tanong ni Onyok. "Sa likod ng ikalawang burol, may malapad na puno na parang napuputol sa gitna. Doon nyo makikita ang nakaumbok na lupa. Sa ilalim nun, nandoon ang lagusan." Kinabukasan ng madaling araw, nagtungo ang grupo kasama ang matanda. Sina Conrado, Jason, Mario, Onyok at si Bea. Bumuo ng grupo. Naiwan si Alvin sa bahay kasama ni Aling Pasita. Habang binabaybay nila ang landas papunta sa likod ng gubat, naramdaman na naman nila ang kakaibang katahimikan. Walang huni ng ibon, walang kaluskos ng damo. Tila humihinga ang paligid pero walang tunog. Pagdating nila sa ikalawang burol, agad nilang nakita ang sinasabi ng matanda. Isang punong patay na ang kalahati at ang ilalim nito may umbok na parang pinatungan ng lupa. Sinimulan nila itong hukayin gamit ang kanilang mga kamay at itak. Pagkalipas ng ilang minuto, tumambad ang isang butas na may amoy na bulok na maasim na laman. May hangin na galing sa loob, mainit at mabigat. "Dito na nga yan," bulong ni Conrado habang iniilawan ang loob gamit ang flashlight. Isa-isang bumaba ang grupo sa makipot na lagusan. Madulas ang lupa at puno ng maliliit na ugat. Sa bawat hakbang, mas lalong lumalalim ang dilim at ang amoy ay lalong nagiging masama. Pagdating nila sa dulo ng lagusan, nakita nila ang isang maluwag na silid sa ilalim ng lupa. May mga itim na itlog na kasing laki ng bungo ng tao. Nakaayos sa gilid ng mga ugat, may mga nilalang na parang uod na gumagapang sa pagitan ng mga itlog. "Diyos ko!" bulong ni Bea habang tinatakpan ng ilong. "Hindi pa sila buhay, pero oras na mabuo yan, wala na tayong ligtas," sabi ni Jason. Nagpasya si Conrado. "Sunugin na natin to ngayon na," sabi niya. Nagbuo sila ng dalang langis at sinindihan gamit ang sulo. Isa-isa nilang pinagsusunog ang mga itlog.
at umalingaw-ngaw ang sigaw ng kung anong nilalang mula sa kailaliman ng kuweba. Parang isang inang nawalan ng anak. Maya-maya pa, biglang lumindol ng bahagya. Nagbagsakan ng ilang bahagi ng kisame ng kuweba. Tumakbo na sila paakyat habang nagpapatuloy ang pagyanig. Paglabas nila sa lagusan, biglang bumulusok mula sa likod ng burol ang isang nilalang na mas malaki pa sa nakita nilang aswang gubat noon. Matandang lalaki ang itsura, may mahahabang kuko at nakalawit ang dila na maitim at basa ang dulo. Takbo tayo! Takbo! Naghabulan sila sa gubat. Tumalon si Jason sa isang ugat at sinaksak ng sibat ang hita ng nilalang. Napatras ito pero sumugod muli. Nagpupul si Bea ng apoy gamit ang kanyang dalang sulo at natamaan ang dibdib ng nilalang. Sumigaw ang nilalang sabay takbo papalayo. Hindi na sila humabol, pabilis silang bumalik sa baryo. Pagdating nila roon, ikinuwento nila ang lahat kay Kapitan Lando. Agad na tinawag ang lahat ng tanod at sinimulan ang pagbabantay sa buong baryo tuwing gabi. Mula noon tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, doble bantay ng mga tao. Hindi na naulit pa ang pangunguha. Pero ang gubat sa likod ng burol ay nananatiling tinatawag ng mga taong bilang bahay ng laman. Si Alvin, bagamat hindi na muling gumagala sa labas ng baryo, ay naging tahimik na saksi sa lahat ng pangyayari. Si Bea, Jason, Mario, Conrado at Onyok, sila ang naging tanod ng katahimikan ng bayugan. At kahit tahimik ang gabi, may mga oras na naririnig silang kaluskos sa kagubatan. Kaluskos na tila paalala na hindi pa tapos ang laban. Makalipas ang isa pang buwan mula nang sunugin ni na Conrado, Jason at Mario at ni Bea ang lagusan ng mga itlog ng aswang, nanumbalik na muli sa dating katahimikan ang baryo ng bayugan. Hindi na naulit ang pagkawala ng mga tao at maging ang mga matatanda sa paligid ay tila nabunutan ng tinig. Ang dating malamlam at puno ng kaba na gabi, ngayon may liwanag na mula sa kuryenteng pinakabit ng munisipyo bilang dagdag proteksyon sa baryo. Nagkusa ang mga residente na magbantay tuwing kabilugan ng buwan, dala ang mga sulo at armas na gawa sa kawayan at bakal. Si Alvin, kahit hindi muling bumalik sa gubat, ay nagpatuloy sa kanyang tahimik na pamumuhay. Nagsimulang tumulong sa taniman ng kanilang pamilya at nagbabantay sa mga hayop nila sa bakuran. Si Bea na may naging aktibong bahagi ng barangay tuwing may mga pulong tungkol sa seguridad ng lugar. Sina Jason, Mario at Onyok ay paminsan-minsang bumabalik sa bundok para mangahoy. Ngunit hanggang sa gilid lang sila, hindi na muling sinubukang tumawid sa ikalawang borola. Si Conrado, kahit matanda na, ay nananatiling tanod, tahimik ngunit matatag. Isang gabi habang sabay-sabay na nagbabantay sina Mario at Jason, malapit sa silong ng barangay hall, napansin nila ang isang batang umiiyak sa may kalsada. Hoy, sino yan? Tanong ni Jason habang hawak ang flashlight. Nilapitan nila ang bata, hubad ang paa, may suot na lumang duster at puno ng alikabok ang katawan at nanginginig sa lamig. Anong pangalan mo, iho? Tanong ni Mario. Ngunit imbis na sumagot, napatingin lang ito kay Jason. Mapupula ang mata at may mga maliliit na hiwa sa braso. Bago pa sila makapagsalita, biglang tumakbo ang bata papasok sa madilim na daan patungo sa gubat. Nagkatinginan ang dalawa. Teka, hindi normal na bata yun sabi ni Jason. Hindi na natin hahabulin. Alam na natin kung anong klaseng panganibang meron sa gubat na yun, sabi ni Mario. Kinaumagahan, ibinalita nila ito kina Conrado at Bea. Agad silang nagpulong at nagpasya na dagdagan ang mga bantay, lalo na sa bahagi ng daang papasok sa gubat. Ang masama niyan, baka nakaligtas na ang mga itlog o baka may ibang nilalang na nasa ilalim pa ng lupa, sabi ni Conrado na may edad na. Ang mahalaga, alam na natin kung paano lumaban. Hindi na tayo tulad ng dati na takot sa dilim, sagot ni Bea. Mula noon naging aral na sa buong baryo ng bayugan ang karanasan nila. Itinuro sa mga kabataan ang mga naging pangyayari, hindi para takutin, kundi para ihanda. Ipinasa sa bawat henerasyon ang babala na sa kabila ng kagubatang tahimik, may mga nilalang paring naninirahan na hindi dapat basta-basta
galawin na. Sa bawat lugar na ating ginagalawan, may mga bagay na hindi basta-basta nakikita ng mata. Minsan ang tunay na panganib ay tahimik, nagkukubli at nag-aabang. Sa harap ng takot ang pagtutulungan, tapang at malasakit sa isa't isa, ang sandatang kailanmay hindi mapapantayan. Sa isang komunidad na nagkakaisa, kahit gaano pa karahas ang dilim, kaya itong labanan ng liwanag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits sa susunod na kwento. Sa isang liblib na baryo sa Capiz, kilala sa tawag na Sitio Saloya, tahimik ang buhay ng mga tao. Karaniwan ang simpleng pamumuhay, mga magsasaka sa umaga, mga bata sa ilog sa hapon, at ang matatanday nagkukwentuhan sa ilalim ng punong mangga tuwing dapit hapon. Isang Lunes ng umaga, dumating ang isang di kilalang babae. May kasama itong batang babae mga 7 o 8 taong gulang at may dalang ilang sako ng gamit na isinakay sa isang tricycle. Walang nakakakilala sa babae, ni sa anak niyang kasama. "Saan kaya galing tong bagong lipat na yan?" tanong ni Lita habang pinagmamasdan ang pagbaba ng mag-ina sa lumang bahay na matagal nang walang nakatira. "Wala akong ideya," sagot ni Rebing. "Basta may nagsabi sa akin kanina, taga ibang bayan daw yan. Hindi malinaw kung saan galing." Lumapit si Jomar, ang tricycle driver. "Ate Lita, galing pa raw sila sa may bundok ng Panay. Mahirap daw puntahan yung dating tinitirhan nila kaya lumipat dito." "Ah, anong pangalan?" tanong ni Rebing. Ang sabi ng babae, Osang daw yung pangalan niya. Yung anak niya, Dayan. Hindi pa man nakakalipas ang 2 araw, napansin ng mga tao sa baryo na bihirang lumabas si Osang. Sa gabi lang ito madalas makita, nakaupo sa may pasamano ng bintana, nakatitig sa dilim. Si Dayan, mas tahimik kaysa sa ina, pero minsan ay nakikita itong naglalaro sa harap ng bahay nila. Tila may kinakausap kahit wala namang ibang bata sa paligid. Sa 3 araw napansin ni Lino, isa sa mga magsasaka, na dumaan si Osang sa kanilang bakuran. May dalang bandihado ng ulam. "Magandang hapon," bati ni Osang. Mangiti sa labi. "Nagluto ako ng adobong manok. Pasensya na, kami ang bagong lipat rito. Gusto ko lang makipagkapwa," sabi ni Osang. Tinanggap ni Lino ang ulam, ngunit may pagkaalinlangan. Maraming salamat. Hindi mo na sana pinag-abalahang magluto pa," sabi ni Lino. "Walang anuman. Kung may kailangan kayo, huwag kayong mahihiyang kumatok," sabi ni Osang. Pagkaalis ni Osang, dumating si Rebing na noon ay galing sa igiban ng tubig. "Sino yon?" tanong niya kay Lino. Yung bagong kapitbahay natin, si Osang. Nag-abot ng adobo. Gusto raw makipagkapwa." Teka, amuin mo nga," sabi ni Rebing habang inaamoy ang bandihadong ulam. "Parang kakaiba." Kinagabihan habang sabay-sabay silang kumakain, biglang sumakit ang tiyan ni Lino. Pinawisan ito ng malamig at nagsuka ng madugo. Rebing, parang hindi normal tong nararamdaman ko," bulong ni Lino habang gumagapang papunta sa banyo. Nagmamadaling tumakbo si Rebing sa bahay ni Aling Lita. "Lita, si Lino, sumasakit ang tiyan pagkatapos kumain ng adobo galing kay Osang." Agad na dumating si Lita. Hinipo ang noo ni Lino. Malamig ito, nakasalampak sa sahig habang lumuluha sa sakit ng tiyan. "May kakaiba sa ulam," sabi ni Lita. "Mukhang ang may sangkap na masama. Wala namang ibang kinain si Lino buong araw kundi yung adobo lang," sabi ni Rebing. Lumipas ang 2 araw at tila naghilom ang karamdaman ni Lino. Pero hindi ito bumalik sa dating sigla. Mabagal kumilos at madalas napapatulala. Hindi rin siya makatulog sa gabi. Isang gabi may narinig na sigaw si Jomar mula sa bahay ni Lino. Agad siyang lumapit. Pagbukas ng pinto, nadatnan niyang tumitirik ang mga mata ni Lino habang nakatayo sa gitna ng silid. "Ay Lino, ayos ka lang ba?"
Tanong ni Jomar. Nilapitan ito at hinawakan sa balikat. May sumusundot sa tiyan ko. Gabi-gabi sinisiksik. Parang mga kuko. Bulong ni Lino halos wala sa kanyang sarili. Dahil sa sunod-sunod na pangyayaring iyon, napilitan ang mga residente ng Sitio Saloy na humingi ng tulong kay Mang Ernesto, ang batikang albularyo na kilala sa kalapit na baryo. Dumating si Mang Ernesto kinabukasan. Nang dumaan sila sa tapat na bahay ni Osang, bigla itong huminto. May mabigat na enerhiya sa bahay na to. Diyan nakatira yung bagong lipat, si Osang, at yung anak niya si Dayan. Sabi ni Lita. Huwag kayong lalapit dito nang mag-isa sa gabi. Babala ng albularyo. Pinagmasdan niya ang paligid. Sa kanilapitan si Lino na nooy halos wala pa ring boses. Naglatag ng dahon itong si Mang Ernesto at pinapwesto si Lino sa gitna. Nag-umpisa siyang mag-orasyon habang pinapausukan ng insenso ang paligid. Maya-maya, napasigaw si Lino at biglang bumaluktot ang katawan. May sumirit na dugo mula sa bibig nito at may tila maliit na buto na lumalabas sa lalamunan. Yan ang tinatawag na taling sumpa. Ipinapasok sa tiyan ng biktima gamit ang masamang kulam o mahika. Karaniwan ginagamit ng mga nilalang na kumakain ng laman. Nagkatinginan sina Ribing, Lita at Jomar. Aswang po ba? Bulong ni Lita. Hindi basta aswang. Matalino to. Marunong magtago. Ginagamit ang pagkain para makalapit sa kalaban o siyang biktima. Kinabukasan nagpasya si Mang Ernesto na obserbahan ang bahay ni Osang. Sa loob ng ilang gabi, pinanood niya ito mula sa malayo. Bandang 2:00 ng madaling araw nakita niyang bumukas ang bintana at may lumabas na figurang itim. Gumagapang sa dingding pababa. Sinundan niya ito papunta sa masukal na bahagi ng gubat sa likod ng sityo. Sa gitna ng kagubatan, nasaksihan ni Mang Ernesto ang di pangkaraniwang tagpo na kanyang nakita. Si Osang nakaluhod sa gitna ng mga sanga. Nakalabas ang dila na tila ahas at may hawak na basang-basahan na may dugo. Sa tabi niya, nakatayo si Dayan, ngunit ang mata nito ay dilaw at walang balintatawa. Nagbitaw ng malalakas na orasyon si Mang Ernesto, sabay hampas ng itim na pamalo sa lupa. Gumalaw ang paligid. Naglaho sa hangin si Osang at ni Dayan, ngunit may naiwan sa lupa, isang bungkos ng buhok at bahagi ng ungos na dila. Kinabukasan, wala na sa bahay sina Osang at Dayan. Ang loob ng kanilang bahay ay puno ng balot ng tuyong, balat ng manok, mga bote ng kung ano-anong likido at ilang gamit ng mga taong nawawala sa mga karatig barangay. Makalipas ang araw na yon, hindi na nakita pa kahit sino si Osang at ang batang si Dayan. Nag-ikot ang ilang kalalakihan kasama si Jomar at Ribing. Ngunit kahit anong sulyap sa mga palayan at gubat sa paligid, wala silang natagpo ang bakas. Mukhang tuluyan na silang lumayas. Sambit ni Jomar habang pinapahiran ng pawis ang leeg. Hindi lang basta lumayas. Tumakas sila. Alam nilang nabuking na sila ni Mang Ernesto. Sagot naman ni Ribing. Kinabukasan, muling bumalik si Mang Ernesto sa bahay ni Osang. Pinapunta niya sina Lino, Ribing, Lita at Jomar upang ipakita ang kanyang natagpuan. Pagmasdan niyo ito. Wika ni Mang Ernesto sabay turo sa isang kahon na may takip na banig. Nang tanggalin niya ang takip, bumungad ang ilang gamit ng mga taong matagal nang nawawala. Isang medyas na may pangalan ng bata, punit na parte ng palda at ilang piraso ng rosaryo na may bahid pa ng dugo. Akin yan. Yan ang gamit ng pamangking kong si Elsa. Nawawala siya 2 taon na ang nakakalipas. Akala namin, ligaw lang. Tandaan nyo, hindi lahat ng halimaw ay naglalakad sa gabi. Ang iba marunong magsuot ng anyo ng ordinaryong tao. Anong gagawin natin ngayon, Mang Ernesto? Hindi natin alam kung babalik sila. Tanong ni Jomar. Ilang araw ang lumipas, tahimik ang buong sitio Saloy. Pero sa katahimikan, lalong tumindi ang kaba ng mga tao.
Hindi na nagpapagabi sa labas ang mga kabataan, maging ang mga matatanday tila nananahimik at laging may nakasukbit na bawang sa kanilang bulsa. Isang hapon habang kumukuha ng tubig si Lita sa poso, may napansin siyang maliit na sako sa gilid ng kalsada. Para bang nilagay lang doon. Lumapit siya at sinipat ito. Baka basura lang, bulong niya sa kanyang sarili. Ngunit nang pagbuksan niya ang sako, natulala siya. Diyos ko! Mabilis niyang nilaglag ang sako at napatras. Sa loob may 3 pinugot na manok. Wala na ang ulo pero may mga mata na nakadilat pa. At sa ilalim ng mga bangkay may papel na nakasulat. Mabilis na kumaripas si Lita pauwi. Kinagabihan, muling inanyayahan ni Mang Ernesto ang lahat ng kalalakihan sa baryo para sa isang pulong. Hindi tayo pwedeng maghintay lang. Kailangan nating ikutin ang buong gubat bukas ng madaling araw. May mga bahagi doon na hindi nyo pa nalalakad. Mga sulok na hindi tinatamaan ng araw. Sumama kami noon pero wala kami nakita, sagot ni Jomar. Hindi nyo makikita dahil hindi nyo alam ang hinahanap. Ako ang mangunguna. Magdadala ako ng mga gamit panlaban sa kulam at masasamang espiritu. Kinabukasan 4:00 pa lang ng umaga. Naghanda na ang grupo. Nasa harap si Mang Ernesto may hawak na tambuli at bitbit na sako ng gamit na banahaw na ugat. Langis ng nyog, sinindihang insenso at bawang. Kasama niya sina Lino, Jomar, Ribing at 3 iba pang lalaki na mula sa baryo. Tahimik silang pumasok sa gubat. Habang tumatagal ang lakad, papalalim ng palalim ang kanilang nilalakaran. Mas kumakapal ang mga damo at ang hangin ay tila may dalang bulok na amoy. Dito tayo, sabi ni Mang Ernesto habang tinuturo ang isang sirang bakod ng kawayan na halos tinakpan na ng gumagapang na baging. Pinasok nila ang loob. Natuklasan nila ang isang lumang kuweba. May mga nakasabit na basang damit, ilang sanggol na manika na wala na ang ulo at mga bangkay ng hayop na natutuyo na sa gilid ng daan. Huwag kayong lalapit dyan, babala ni Mang Ernesto sabay turo sa pader ng kuweba. May kakaibang marka sa pader. Bilog na may 5 guhit papaloob at sa gitna ay may mata na kulay pula. Habang pinagmamasdan nila ito ay biglang lumamig ang paligid. Nanginginig na nagsalita si Lino. Parang may dumadaan sa likod natin. Biglang may narinig silang huni, tila mga batang umiiyak. Ngunit paglingon nila, wala naman kahit sino. Tuloy lang. Huwag kayong magpapadala sa takot. Bigla, mula sa likod ng isang haligi ng bato, lumitaw si Dayan. Ngunit hindi na ito ang batang nakita nila dati. Ang balat nito'y kupas na parang papela, ang matay na nilisik at kulay dilaw, at ang bibig ay may nakasabit na buto. Umalis kayo bago kayo sunugin ng gabi, bulong ni Dayan ngunit hindi gumagalaw ang labi. Lumingon si Mang Ernesto sa likod. Tumayo si Osang, hubot-hubad ang katawan. At ang katawan ay mga sugat-sugat na tila hindi gumagaling. Hindi nyo dapat pinapakialaman ang hindi ninyo nauunawaan, bulyaw ni Osang habang biglang nagbago ang anyo. Nagkaroon ng matutulis na kuko at ang mga mata ay nagkulay itim. Hinagisan siya ni Mang Ernesto ng bote ng langis, sabay sigaw ng orasyon. Sumigaw si Osang, tila nasusunog ang katawan. Tumalsik ito sa pader at napaupo sa lupa. Biglang rumagasa ang usok mula sa bituka ng kuweba. Naguunahan ang mga kalalakihan sa paglabas habang hawak ni Mang Ernesto si Lino sa may kamay. Pagkalabas nila, agad na pinasok ni Mang Ernesto ang bungad ng kuweba ng tuyong dahon at sinindihan. Sa loob ng ilang minuto, dilamo ng apoy ang kabuuan ng butas. Narinig nila ang huling hiyaw mula kay Osang. Matinis, masakit sa pandinig hanggang sa tuluyang humupa ang lahat. 3 araw ang lumipas, inilibing ni Mang Ernesto sa tabi ng kapilya ang mga bangkay na nakuha sa bahay ni Osang bilang paggalang sa mga nawawala. Nagtulungan ang buong baryo na ipagdasal ang katahimikan ng kaluluwa ng mga biktima. Ang mga bahay na tinirhan ni na Osang at Dayan ay sinunog
at walang sino man ang nagnais na patayuan iyon muli. Si Lino unti-unting bumalik sa dati, ngunit hindi na rin siya madalas lumalabas gaya ng dati. Si Ribing naman ay araw-araw na naglalagay ng asin sa pintuan. Si Rita ay hindi na kumakain ng pagkain galing sa hindi niya kilala. Makalipas ang pagkasunog ng kuweba sa gubat, muling naging tahimik ang sitio Saloya. Pero sa ilalim ng katahimikan, may mga bakas pa rin ng takot na hindi mabura sa mga puso ng mga residente. Madalas mapagmasdan si Rita na nakaupo sa may durungan tuwing alas 6 ng gabi. Tangan ang rosaryong nakuha nila sa bahay ni Osang. Sa gilid ng kanyang mata, tila naghihintay pa rin ng aninong muling lumitaw sa dilima. Si Lino kahit pa maayos na ang lagay ng katawan ay hindi na bumalik sa pagsasaka. Madalas siyang tumambay sa ilalim ng punong mangga, walang imik, laging tulala. "Lino, kumain ka na muna," wika ni Ribing habang iniaabot ang mangkok ng sinigang. Salamat, Ribing. Minsan naiisip ko baka may magaganap pang hindi maganda. Napatingin si Ribing kay Lino. "Huwag mo sabihin yan. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ginagawa na ni Mang Ernesto ang lahat." Minsan nga naaamoy ko pa rin yung ulam na inabot sa akin noon. Yung adobo, parang buhay pa sa alala ko yung amoy ng dugo. Sa kabilang dulo ng baryo naman, si Jomar naman ay laging bitbit ang kanyang gulok kahit sa loob ng bahay. Sa tuwing may kumakaluskos sa labas ng bintana, agad siyang bumabangon at sumisilip. Isang gabi habang nakahiga si Jomar sa papag, may narinig siyang mahihinang yapak sa may bubungan. Agad siyang tumayo at kinuha ang lampara. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay at tinignan ang bubong. Wala siyang nakita pero naroon pa rin ang kakaibang tunog. Tila pag-ungol ng hayop na may halong huni ng bata. "May tao ba dyan? Lumabas ka, kung may lakas ka," sabi ni Jomar. Walang sumagot, ngunit habang pakyat siya sa hagdang kawayan para silipin ang bubong, may malakas na hampas mula sa likod ng bahay. Agad siyang tumalon pabalik sa lupa, tinungo ang pinanggalingan ng tunog. Pagdating niya sa likod, isang piraso ng basahan ang kanyang nakita. Dilaw, may bahid ng putik at dugo, at sa gilid nito ay may nakaukit na letra. "Hindi sila tuluyang nasunog," sabi ni Jomar. Kinabukasan, agad niyang dinala ito kay Mang Ernesto. "Hindi sila ganap na nawala. Ang mga nilalang na kagaya nila, hindi basta nasusunog sa apoy. Kailangan silang lubos na mapalaya sa mundong ng tao." "Paano natin malalaman kung nasaan sila ngayon?" tanong ni Jomar. "Tanging isang uri ng seremonya ang makakapagpabunyag ng kanilang kinaroroonan. Pero delikado. Kailangan ng dugo mula sa huling biktima." Natahimik si Lino na noon ay naroon din. "Teka, ako yun," mahinang sabi niya. "Handa ka bang sumama sa ritual?" tanong ng Mang Ernesto. "Kung iyon ang paraan para tuluyan sila mawala, oo. Ayoko na may makaranas pa ng aking naranasan," sabi ni Lino. Ika-4 ng gabi mula nang tumambad ang basahan sa bahay ni Jomar, nagtipon sila sa gitna ng baryo. Sa isang maliit na kubo sa dating bahay ng kapilya, inihanda ni Mang Ernesto ang mga gamit. May bilog sa lupa, iginuhit gamit ang apog at langis ng nyug. Sa gitna umupo si Lino habang nakapikit, hawak ang dahon na may patak ng kanyang sariling dugo. Nag-orasyon si Mang Ernesto habang pinapausukan ang paligid ng insenso. Maya-maya, nagsimulang gumalaw ang mga dahon ng puno sa paligid kahit walang hangin. Biglang umilaw ang bilog sa lupa. "May presensya. Nandito sila. Isa sa kanila malapit lang." Nagulat si Ribing nang bumukas ang pintuan ng kubo. "Bakit bukas yan? Wala namang hangin." Tumayo si Jomar at nilapitan ang pintuan. Pagkabukas niya ng buo, may nakita silang batang nakatayo sa labas. Basang-basa ng ulan, duguan ang damit at walang sapatos. Si Dayan iyon. "Bakit kayo nagkaganito?" tanong ni Dayan pero hindi gumagalaw ang kanyang labi.
Tumayo si Mang Ernesto bitbit ang bote ng itim na langis. Hindi ka na bata, Dayan. Alam na namin ang totoo. Biglang kumapit si Dayan kay Lita na nasa gilid ng lumang silida. Nang akmang isisigaw ni Lita ang pangalan ni Dayan, sinunggaban siya ng nilalang. Napahiga siya sa sahig at nangisaya. "Lita! Lita!" sigaw ni Ribing sabay hablot sa katawan ni Dayan. Ngunit biglang umusok ang kamay ni Ribing. "Mainit! Parang may apoy sa balat niya!" Hinampas ni Mang Ernesto si Dayan ng pamalo na gawa sa sanga ng punong balite. Kumislot ang bata sa katumilapon sa dingding. Huwag kayong lalapit. Ang katawan niya ay puno ng espiritu ng masamang nilalang. Lumapit si Lino. Hawak ang kruspihong tinalian ng pulang sinulid. Dito ka na matatapos, sabi niya. Ipinatong ni Lino ang kruspiho sa dibdib ni Dayan. Biglang sumigaw ang bata ng malakas. Sumirit ang liwanag mula sa kanyang bibig. Pagkalipas ng ilang saglit, nanghina si Dayan at biglang nawalan ng anyo. Ang katawan nito'y natuyo at naging parang piniga ang balat. Tahimik ang buong paligid. Si Lita ay nilapitan agad ni Ribing. Buhay pa naman at nagpapahinga. Sa sumunod na mga araw, ipinaalam sa buong sityo ang nangyari. Muling naging babala ang mga tao sa pagtatanim, paghahanda ng pagkain at pagdiriwang ng kaligtasan. Si Lino bumalik sa pagkakaingin. Si Jomar muling nagmamasada sa kanyang tricycle. Si Lita araw-araw pa rin nagro-rosaryo tuwing 6:00, pero ngayon may ngiti na sa kanyang mga labi. Si Ribing abalang-abala sa pagtulong sa mga kabarangay. Dala ng aral ng kanilang natutunan. Huwag basta-basta tatanggap ng pagkain hindi mo kilala ang pinanggalingan. At higit sa lahat, huwag babaliwalain ang mga paniniwala ng matatanda, lalo na sa baryong kinalakhan mo. Pero isang gabi, habang si Mang Ernesto ay naglilinis ng kanyang mga gamit, may narinig siyang bahagyang katok sa bintana. 3 beses, katamtamang lakas. Dahan-dahan siyang lumapit at binuksan ang bintana. Walang tao, ngunit sa gilid ng bintana may nakasabit na pulang panyo. Sa likod ng panyo ay may isang bagay na tinupi, isang tuyong buto ng daliri. Matagal na nakatitig si Mang Ernesto sa tuyong buto ng daliri. Kinuha niya ang pulang panyo at binuksan ito sa ibabaw ng mesa. Ang balat ng buto ay tila balat ng matanda. Kulubot, maputi at may naputol na hibla ng ugat sa dulo. Agad siyang kumuha ng asin at inilagay sa paligid ng mesa. Sabay sindi ng kandila sa 4 na sulok ng kanyang kubo. Hindi niya kailanman sinabi sa mga taga-sityo sa loya, pero alam niyang may isang bahagi ng ritual ang hindi pa niya naisasakatuparan. Ang ganap na pagselyo ng pintuang binuksan ng orasyon noong gabing nahuli si Dayan. Tumayo si Mang Ernesto at kinuha ang kanyang pamalo mula sa ibabaw ng dambana. Dumiretso siya sa likuran ng kanyang kubo, kung saan may lumang duyan na dating gamit ng kanyang lola. Doon niya muling binuksan ang libreto ng selyo ng kaluluwa, isang lumang aklat na may mga pahinang sulat kamay at may halong lumang baybayin. Pagkabuklat niya sa pang-11 pahina, natagpuan niya ang selyong hindi niya binuo. Talino't laman ang ik-4 na pinto. Nilagyan niya ng krus ng asin ang bawat sulok ng duyan, saka muling nag-orasyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng 2 linya, may biglang lumipad na ibon sa kanyang ulunan. Isang uwak na may pulang tuka. Lumapag ito sa kahoy na poste sa harap niya, saka nagsalita. "Hindi mo kami mapipigilan, matanda. Ang kaluluwa ng laman ay hindi nakakadena." Natigilan si Mang Ernesto. Muling sumilay sa alaala niya ang mata ni Dayan. Dilaw, walang puti, tuwid ang tingin. Alam niyang may mas matandang nilalang sa likod ng lahat ng ito. Kinabukasan nagtipon sina Lita, Ribing, Lino at Jomar sa bahay ni Mang Ernesto. May iniwang sumpa si Osang. Hindi siya ang pinuno ng lahat. Akala ko ligtas na tayo, sabi ni Lino. Hindi pa, pero may paraan para wakasan ito.
Kailangan nating hanapin ang pinag-ugatan ng nilalang na tumawid gamit si Dayan bilang daan. Nasaan? Tanong ni Jomar. Kinagabihan dala ang mga sulo, lubid at gamit ni Mang Ernesto. Nagtungo sila sa nabanggit na lugar. Si Ribing at Jomar ang nagtabi ng mga bato at halaman na tumatabon sa lumang balon. Unti-unti nilang naaninag ang bibig ng balon. Malaki, sapat para makapasok ang isang tao na nakayuko. Lino, ikaw ang unang bababa. Ikaw ang ginamit nilang daan. Ikaw din ang makakapagtapos nito. Tahimik na tumango si Lino at inihulog ang dulo ng lubid. Dahan-dahan siyang bumaba. Humalimuyak ang loob ng balon nang amoy ng singhalimuyak ng bulok na karne. Paglapag niya sa ilalim, binuksan niya ang kanyang gasera. Sa ikalawang bahagi may maliit na siwang. Tumatawag siya paakyat. May lagusan dito sa gilid. Sumunod si Jomar, Ribing at si Mang Ernesto. Naglakad sila papasok sa makipot na daan. Ang mga dingding ay may mga marka, mga hugis mata, bilog at mga kamay ng bata. Habang lumalalim ang kanilang nilalakaran, tila tumitibok ang paligid. Parang may buhay ang mismong bato. Tumigil kayo! Biglang utos ni Mang Ernesto. Sa harap nila may isang altar na bato. Sa gitna nito ay may malaking mangkok ng itim na likido. Sa ibabaw ng altar ay may ulo ng manok, mga bulok at isang pirasong damit na pamilyar kay Lita. Damit ito ng pamangking ko, bulong ni Lita habang nanginginig ang kamay. Lumapit si Mang Ernesto at sinimulang magsagawa ng ritual ng pagsasara ng pinto. Maya-maya, biglang lumindola. Tumalsik ang itim na likido mula sa mangkok. Mula sa paligid ng altar, nagsilabasan ang mga pugak na ibon na may pulang mga mata. Lumilipad ito sa loob ng lagusan na parang may hinahanap. Ngunit may isang pugak na sumugod kay Jomar at tinuka ang braso nito. Aray! Ang sakit! Parang sinusunog ang balat ko! Sabi ni Jomar. Hinampas ito ni Ribing gamit ang kahoy na pamalo. Pumutok ang pugak at nag-iwan ng masangsang na usok. Ipikit niyo ang mga mata niyo. Huwag kayong titingin sa altar. Utos ni Mang Ernesto habang ipinagpapatuloy ang orasyon. Maya-maya, isang matinis na boses ang narinig nila. Boses ng babae pero parang alingaw-ngaw mula sa ilalim ng tubig. Hindi nyo kami mapipigil. Lahat kayo ay magiging ulam. Lahat kayo ay maglalaho. Napatras si Lita at napasigaw. Mang Ernesto, may mata sa dingding. May mata. Dilingon niya ito at nakita ang isang figurang lumabas mula sa bato. Manipis ito kulay uling at may butas sa gitna ang noo. Kinuha ni Lino ang sulo at sinugod ang figura. Sinilaban niya ito at nagliyab ang katawan ng nilalang. Sumigaw ito ng malakas. Luminaw ang paligid, nawalan ng kulay ang altara. Unti-unting naghiwalay ang mga marka sa pader. Malapit na tayong matapos, sigaw ni Mang Ernesto. Sabay-sabay nating banggitin at isara ang lagusang ito. Sabay-sabay silang sumigaw at isang malakas na alon ng hangin ang humampas sa kanilang lahat. Parang sumabog ang loob ng kuweba. Paggising nila, nasa bugad na sila ng balona, tila iniluwa sila ng lupa. Kinabukasan, nagising ang Sitio Saloy sa kakaibang lamig ng umaga. Ngunit sa kabila nito, may katahimikan na parang matagal nang nawala. Wala nang naririnig na iyak sa gabi. Wala nang nakikitang pugak at ang mga panaginip ng takot ni Lino ay naglaho na. Si Ribing ay muling nagtanim ng kamote. Si Jomar ay naglalako ulit ng isda. Si Lita ay araw-araw muling nagsisimba. At si Mang Ernesto muling ibinaon ang kanyang mga gamit sa ilalim ng kanyang altar. Makalipas ang mga linggo, muling bumalik sa payapang daloy ang araw-araw sa Sitio Saloy. Wala nang kakaibang ingay tuwing gabi. Wala nang panaginip ng laman. At higit sa lahat,
wala nang ibinibigay na pagkaing may sangkap ng kasamaan. Isang araw habang nag-uusap si Ribing at Lita sa ilalim ng punong kahoy, may dumaan na lalaking nag-alok ng paninda. Mais iyon, saging at ilang pirasong nilutong kakanina. "Ribing, gusto mo ba ng suman?" tanong ni Lita. Hindi na siguro. At saka sa panahon ngayon, mas mabuting ikaw ang nagluluto ng kakanin mo." Tumawa si Lita pero halatang may laman ang kanyang ngiti. Dumaan din si Jomar, may sakay na 4 na bata sa tricycle. Ingat kayo dyan, wala na si Osang. Pero wag pa rin kalilimutan ang mga nangyari." "Hindi mawawala sa isip ko yon, lalo na yung adobo." Sa likod ng tanawing iyon, si Lino ay abala sa pagtatanim ng mga bagong punla sa kanyang bakuran. Malakas na muli ang kanyang katawan at may sigla na ang kanyang mga mata. Isang hapon bumisita si Mang Ernesto kay Lino. "Kamusta na ang tiyan mo?" Biro nito. Eto, wala nang sumusundot," sagot ni Lino sabay ngiti. "Tandaan mo, Lino, hindi lang mga panlabas na halimaw ang kailangang bantayan. Minsan nasa loob ito ng mga bagay na inaakala mo mabuti, tulad ng isang ulam na inialok ng walang kapalit." Tumango si Lino. "Mula ngayon, hindi na ako basta tatanggap ng alok, lalo na kung hindi ko kilala." Pagkatapos ng ilang buwan, naging isang uri ng babala ang kwento ni Osang at Dayan sa mga kasunod na salinlahi sa Sitio Saloy. Itinuro ito sa mga kabataan, idinugtong sa mga alamat at isinama sa mga dasala. Bilang paggunita, nagtayo si Mang Ernesto ng maliit na krus sa tabi ng balon na kanilang pinasok, gawa sa kahoy na galing sa punong balite. Sa ilalim nito, nakaukit sa maliit na batong lapida. At nakaukit doon ang mga salitang, "Dito natuldukan ang nilalang na ginamit ang ulam bilang tukso." Sa simpleng pamumuhay, may mga bagay na dumarating na hindi mo alam kung kabutihan o kapahamakan ang dala. Sa panahon ng gutom, pagkagipit, tandaan na hindi lahat ng inaalok ay dapat tanggapin. Higit sa lahat, makinig sa mga babala ng matatanda, sapagkat minsan, ang paniniwala ng nakaraan ay siyang sagot sa panganib ng kasalukuyan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ingat po kayo palagi.